pinaka-problem is yung medyo matanda na yung facilities natin. Kaya kailangan na talaga ng renovation. Totoo na napapansin ko, panahon ni Marcos saka ngayon, magkaiba na. Bagamat nagkaroon ng mga renovation, hindi pa rin ganun sabi natin, kapantay ng mga naglago ang zoo sa ibang bansa. Nangyayari kasi dito sa zoo, sa social media, nakakalungkot man isipin, maraming nang babash, pero hindi nila alam kung bakit. Ngayon ay naiwan sa pag-iulan, pero sayang kasi maganda yung landscape eh. Joseph Pedron, I'm a veterinarian, 25 years old. About sa Manila Zoo po, ano po ba yung problema na kinakaharap ngayon? Problema. I think yung pinaka-problem is yung medyo matanda na yung facilities natin. Kaya kailangan na talaga ng renovation. Kasi po may nabasa po akong article about sa rehabilitation, which is 2013. Kamusta na po ba yung processing ng rehabilitation? Sabi niyo? Hindi pa kami sure tungkol doon. Pero kasi hindi naman yun madaling parang pagka gusto ni Mayor, go na agad. Hindi naman ganun. Kailangan ng funds, kailangan ng contractors, tas manpower para maano to. So maraming mahabang proseso kasi yun. Tapos, ayun nga, siguro meron pang mas ibang kailangan paglaanan ng atensyon sa City of Manila kasi hawak to ng local government, di ba? So, sa tingin namin, merong mas importante pang issues ngayon na kinakaharap yung yung Office of the Mayor. Kaya hindi pa sure ngayon, pero hopefully bigyan ng linaw yan. Next question po is, ngayon nga po sa facilities po, aware po ba kayo na talagang merong mga visitor kayo, guest na hindi sumusunod sa rules na? Aware talaga. Actually, Ano bang pwedeng maging action with regards to that? ayun. Ang pinakamaraming cases kasi dito nakakagat ng monkeys. Yun. May fence naman. Ginagawa namin yung gumagawa naman kami ng steps. May fence naman, may plants sa loob ng fence. Pero hindi ko alam medyo may rin talaga. Yung mga visitors minsan. Kaya naglalagay kami nagpo-post kami ng mga zookeepers. Pero hindi naman sila pwedeng 24/7 nandyan, di ba? Meron sila dapat lunch break. Yun, kadalasan nangyayari may incidents. Yun, kadalasan. Kasi po kanina, may nakita kami yung bata. Papakain ng blower sa buboy. Sa monkeys. Anong po bang risk? May health ba yung risk ba yung sa Sa health risk sa monkeys. monkeys? Kasi junk foods. Hindi naman maraming pieces yung napapakain sa kanya eh. Kaya Pwede mo ubus na yung isang malaki eh. napakain niya lahat. Pinapakain niya kada lahat ng pinupuntahan niya, sir. Pinapakain po niya. Pero yun ang pinaka importante kasi yung preservatives, chemicals na hindi naman nila usually dapat kinakain ni ingest. Syempre sanay lang siya sa fruits, natural fruits lang. Kaya ang pinaka importante na dapat natin matutuhan doon yung artificial na ingredients. Ngayon, kung hindi naman marami yung na-ingest niya kasi parang tao, di ba? Nakakain ka naman ng madaming chips. Hindi naman siya ganun ka grabe kung
one day makatatlo siya. Pero hindi dapat yun. Pagdating na po sa cleanliness po ng mga cages nila, Ano siya, actually, ang cleaning ng cages is 2 times a day. Ngayon, hindi mo na, kasi, Hindi na ba regular sila na early morning, tsaka, Hindi. hapon, mga 3, ganyan. So, hindi naman natin madidiktahan yung animals kung kailan sila dudumi. Kaya hindi mo rin makakontrol. Yung katulad sa monkeys, ang dami nun. Diba? Tapos, isabay pa natin dyan yung kalat ng visitors na tinatapon sa loob. Hindi natin siya yung whole day malinis. Hindi siya pwede. Kasi may times lang na nililinis siya 2 times a day, which is okay na nga yun. Pero, hindi natin may iwasan talaga na magkaroon ng dumi. Mali kasi, hindi pa siya nabibigyan ng kahit anong gamot, kahit antibiotics, kahit supplements, kahit talagang simula bata, dire-diretso lang siya. Tapos, ngayon, pag itatransport siya, ang gagawin, papatulogin siya at least. Ngayon, sa given her age, 41, hindi natin alam kung anong nangyari kasi hindi pa siya na-expose sa kahit anong gamot, kahit Ilan na po vitamins. ba yung natanda na? 50. Matanda na si Manny, medyo matanda na. So, for Asian elephants. So, ayun, first is yung transportation. Tsaka, nagka-experience kami, di ba yung cage, yung enclosure niya malaki? Parang half, parang ito, tapos may parang hati, may building dito, may ruins, tas meron pa dito. So, it took her almost 2 months ata para lang ma-familiarize dun sa kabila nung in-extend yun. So, what more kung ililipat pa siya ng bagong lugar, di ba? Tsaka, source of inspiration siya sa marami. Yung mga volunteers, may mga volunteers dito na talagang dedicated kay Mali. Parang napapamahal sila kay Mali, ganun. Ayun, maraming maapektuhan talaga. Social nga niya eh. Oo. Lumalabas siya. Tsaka napakatalino niya. Pagka tumagal kayo na nakasama niyo siya, pag nakilala niyo siya, ganun. Nangyayari kasi dito sa zoo, sa social media, nakakalungkot man isipin, maraming nang babash, pero hindi nila alam kung bakit. Parang effect yun ng parang hindi naman kulang lang sa information, ganun. Kaya kailangan lang ma-enlighten sila. Ngayon, merong volunteer group dito, Zoo Crew Philippines, yung tumutulong sa amin. Actually, sila yung sumasagot sa social media. Magagaling sila sa animals. Talagang may iba expert talaga. Kung gusto nila, punta sila dito, makipag-meet, itutour nila kayo. Ako si Boy, 48 years old, nagkatrabaho sa zoo bilang animal keeper. At ang aking hinawakang area ay iba-iba mula sa elepante hanggang zebra, buhaya, ibon, tiger. Sa opinion niyo po ba, naniniwala po ba kayo na nakakabuti sa mga hayop na nakakulong sila na para sa entertainment ng ibang tao? Dito naman, simula nang maitayo ito, hindi for entertainment. Kasi noong panahon ni Marcos, ang zoo ay isang institution para sa mga hayop na nauubos na at napabayaan sa wild. Kasi habang tumadami tao, umiiksi na rin yung space para sa mga hayop. Ano po yung masasabi niyo sa mga tao nagsasabi na kawawa naman daw po yung kalagayan ng mga hayop dito sa zoo? Dahil nga po napapabayaan nga daw po yung pasilidad. Kasi pag nakita nila, hindi naman sila nakatitig 24 hours. Ganoon. So, mga ilang minuto may nangyayari na. May pagbabago. Ganun yun. Nakita nila once o ilang oras, o maya iba na. Ganun. Hindi naman nila lahat kulisado yung behavior ng mga hayop eh. So, merong tahimik. Alam nila, stress, tahimik, tulog. Ang interpretation nila, stress. Sa amin, cool yun. Kasi iba yung ugali ng tao, iba yung ugali ng hayop. So, pagka yung bawa, elepante, inaampas niya yan. Ha, pa.
ay, nagwawala yung elepante. Hindi. Pero pag tao ang gumagawa nun, inakampas mo yung dingding mo, kahit natin sabihin, nagwawala yung tao. Nagwawala yung mama, di ba? Ganun. Ganun lang, konting siguro informasyon sa mga behavior ng mga hayop. Sa